nakakapagod na rin pagagamutin. Kagaling siya sa gamot natin, tapos after a few days or a week, ando na naman. Mahal naman magpatingin sa espesyalista, syempre. Hindi pa natin kayang sabay-sabay na gamutan sa iba't ibang sakit. Eh kung maluwag lang tayo, di dire-diretso tayo. Nakakasawa na, nakakapagod na, diba? So, papunta tayo ng Japan. Dahil dapat mapagod, kailangan natin bumili para meron tayong baon. Itong nabibigay sa akin minsan ng hiya, ng lack of self-confidence. Kaya minsan nahiya talaga akong makapagkita sa mga followers na gusto makapagkita because of this. Sana naunawaan ninyo na yan, nakakadagdag na insecurity. Sa edad ko ito, ganyan pa rin hanggang ngayon. Mabalik-balik. So, hinintay ko lang sa Cesar, lalabas tayo. And bibili muna ako para may baon tayo sa Japan. Kung pwede nga lang sanang itong mukha ko na lang ang palitan ko. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Kailangan ko kumuha ng extra prescription para makabili ng gamot para sa ating atay. Kailangan marami tayong baon sa Japan. Kasi twice a day yun eh. Umorder ako ng box pero kailangan din natin dagdagan. Umorder ako ng box sa online. Kakukuha lang kasi namin ng reseta 2 weeks ago. Kaya lang, na-misplace ko. Hindi ko lang kung saan ko na ilagay. Hinanap ko dito sa kotse, wala naman. So, kaysa magpakapagod pa sa paghahanap, okay naman yung doktor. Sa tagal na niya akong pasyente, ay nakaka-request naman ng ganun. Okay, so habang hinihintay natin si Ira, tayo po ay meron pang dry cough na 1 week na. So sabi ko, total meron pa naman ako ilang araw, magpapatingin na ako. Pero sabi niya, ay itatanong na rin niya doon sa kilala niya sa loob kung ano pinakamabisa sa dry cough. Umiinom na ako actually ng ilang araw na. May binigay si Ira, nakalimutan ko yung pangalan at this point, pero ito yung pangalan. Yan. Pero bago yan, nag-take na ako ng ano ba ito? Nag-take na ako nito. Yan, Tuceran Forte. Yan. And then binigyan ako ni Ira na rin. Pero si nurse ko ay hindi siya pang dry cough. Parang wet cough yung term. Makati oh. Ang hirap naman. Buti bang may ninuluwa. Sorry. May nilalabas ka na phlegm or something. Ito talagang wala na, parang ang kati-kati. So syempre, tumira din tayo nito. Strepsils. Nag-ano na tayo, nagkupit-kupit na lang tayo. Nadala na kasi ako magpamanicure at pedicure. Kasi di ba halos 1 taon tayong pagayong. Itong ating toe na malaki. Eh, ayoko talagang maulit yun.
baka magka-infection or whatsoever na naman, Chenes. So tayo na lang, kupit-kupit na lang, malinis naman ang ating kamay. Ang ating kuko. Yun. So kuha na tayo ng isa. Ganun na siguro talaga, pag medyo 35 and above ka na, ang dami ng mga dumarating na mga sakit-sakit, ramdam-ramdam. Ano ko? Okay, so yan, nakakuha na po tayo. Ito yung ating gamot. Ayan, so binigyan din tayo sa cholesterol. Ito yung sa liver, yan. Ayan, Entecavir. Yan sa atay natin. Okay. Madilim na naman at mahangin na naman. So kailangan ay wais tayo. Kaya nga. Kala mga 3 days before na tayo ay lumipad pa Japan, kailangan natin makatawid ng Batangas. Pag ganito ang panahon, lapit na. Pagkatapos ng yung pinipili natin gamot, pagkatapos makapag facial wash tayo nun, eto na siya. Ito na yung ating pinapahid na parang matapang na mahapdi-hapdi sa balat. Yan. Buksan natin. Yan. So ito po siya. So dadalhin natin to sa Japan. Tama-tama't marami pa siya. So ang bibili na natin yung para sa yung panghugas ng mukha. Yan. Ayan, dyan tayo. Labas ang foot natin dyan. Ha? Walang mapaparadahan. Ayun, so ano na yun? Okay. So, ito yung ating binili. Okay naman siya. Talagang nagagamit ang ayos ang wala. Kaya nang pabalik-balik nga. And wala si doktora eh. Kasi nakalimutan ko kasi sabihin nung una akong bumili nito noon na baka dahil sa aking kasi dati naman wala akong ganun eh, baka dahil resulta ng aking pagpapalaparoscopy, kasi ayon sa aking research o search ay minsan daw ganun. So yun, sasabihin natin siya sa aming huling pagkikita. Pero pansamantala dahil nadal natin sa Japan, and para sa ulo natin, eto yan, maliit, kulang-kulang 600. Scalpex. Maliit, oo. Yan. So tingnan din natin kung sa ibang kung meron, kasi baka naman meron sa ibang syempre hindi na nasasabihin, baka lang naman. Kung ibang brand ba, edi ketoconazole din. Yan. Okay, tara. Ayan, so nagpapahinga muna si Cesar. Tayo sanay sa labas, pero umuulan na naman. Diyos ko, biglang dumilim. Kaya dito na lang tayo sa loob ng kotse. Papapractice na tayo mag-drive. Eh, bukas na lang. Bukas. Yun, so palakas ang hangin. So yun, papunta po tayo sa Japan ng snowy. Yun. And hindi man ko nakikita natin o alam natin na may snow sa Japan. Buong Japan na meron. Marami rin lugar na hindi na nagkakaroon ng snow. Kasi yan ay iba sa mapa. Yung taas, yung mga Hokkaido na yan, mga Sapporo, yan yung talagang heavy snow. And then dito sa bandang gitna, ito na yung Kanto region na binubuo ng 6 prefectures at ng Tokyo. So, tama ba ako? Alam ko 7 sila eh. Yun ay paminsan-minsan lang meron. Yung katapat ng Tokyo area, bandang Gifu yata yun. Dito, malapit sa China,
Yun, although kahit mababa siya sa mapa, nai-snow pa rin kasi dikit siya ron sa Korea, sa China, Russia. Pero yung pababa na, ito yung mga Okinawa, parang Pilipinas na yan. Halos wala na dyan. Hindi ko na ako nagkaroon dyan, pero ang alam ko, ang tanda ko parang hindi yata talaga. Parang tropical na yung peg niyan. So, ako ay sa Kanto region. Kaya swerte yan. Lalong-lalo sa Kanagawa area, sa Fujisawa. Swerte yan talaga na magka-snow. So, nung magka-snow naman, sobrang taas. Expectation tayo and reality. Expectation nila ay buong Japan, hindi po lahat ng Japan. Para sa ibang bansa rin, like, I think sa Australia, sa Amerika. Ang winter sa Japan ay December hanggang Pebrero, hanggang February. March meron pa rin, doon sa mga talagang ini-snow, hanggang March meron pa rin. Pero pinakamalamig talaga, kagaya rin dito sa atin ngayon, di ba January malamig? Sa Japan, ganoon din. Kaya nga lamang ay 10 beses na lamig. So dito sa amin, parang 24, 23. Ngayon, sa Japan, I think, siguro between 2 to 6 na siguro. At nagsisiro na nga dun sa iba. Siyempre, iba-iba nga. Pero dun sa aming area, sa Fujisawa, feel ko mga ganun ngayon. Check natin. Yan. May nagtatanong sa akin before, hindi ko na lamang na-save yung ano niya na ano daw ba yung itsura ng snow. Ano siya, parang ano ba? Parang kinaskas na yelo sa halo-halo. Yung pangkaskas. Buksan mo yun, kunin mo. Parang ganun. Na parang yung ibang, yung naranasan ko, para mas mapino pa. Yung naranasan ko nung tayo nag-tour sa Tohoku region with pay, 100,000 pesos binayaran tayo. 22 lapad ang natanggap natin nun. Nandito ako sa Pilipinas nung ma-receive ko yung payment. Imagine, nag-tour ka sa buong region, hindi lang sa isang probinsya, region, bayad ka pa. I'm sure, hindi ko alam kung, siyempre marami ng bago sa hindi ko napanood ito, but magbibigay tayo na lang eksena ito. Eto ilang mga eksena. Bala kong ipalabas ulit ang mga ito, I think 10 episodes ito, ng aking Tohoku tour, noong 2021. Yan. Ganda ko. Oh my God! Ito na! Snow monster mga kaibigan, ito na! Oh, abunay. Pangin na yun. I won't go there anymore. Okay na sa akin dito. Madulasin ako eh. Sobrang love. Yan. Paid yan. Sana laging may ganyan. Sana all. So sa amin, doon ako nakaranas naman. Dito sa Fujisawa na bihira ngang magka-snow. Doon nagka-snow naman is yung talagang parang yelo na madudulas ka. Yun, talagang ingat ka. So, iba-ibang level, iba-ibang klase ng snow. Yun, ayon sa aking experience because wala akong nakitang ganong kadudulas nung nandun naman kami sa Tohoku kasi lahat parang pinong-pinong, ang kakapal, ang taas. So, yung sa Fujisawa, pag natutuyo na, ay parang nagiging tipak ng yelo. Medyo madulas, may mga area din na madulas. Siyempre, ilang beses rin ako medyo nadulas-dulas dun sa ano. Pero hindi kagaya dito sa Fujisawa na, siguro wala lang ako nakita ron, hindi kagaya sa Fujisawa na talagang yung parang ibabaw ng ice, yung dinaanan mo. Mga ganun. Although hindi siya ganun kalalapat at portion lang, ayun, madulas talaga.
istorya sa tuhok ko na although nangingimay yung aking mga kamay at ang aking wawatak ang tawag doon, nagtutuklap-tuklap ang aking mouth, ang aking lips, ay may mga moments na hindi naman ako masyadong nilalamig. Na parang imay ka pero hindi ka naman talaga lamig na lamig. Mga ganun. May mga ganung moments na parang iba-iba rin. Ang hirap minsan ipaliwanag ng iba pero ganun. Based on my experience. And then, eto na. Yung sa house. Kagaya doon sa aking tinirahan. Na, siyempre maliligo ka, hot shower. Di ba may heater? Yung pagpunta mo ngayon dun sa iyong pagbibihis, yun talaga nagbibilang pa ako ng 1, 2, 3, takbo! Ayun. At siyempre pagpunta mo sa bihisan mo, tapos meron na uling heater doon. Diba? Yun, yung mga moments na ganun ang nakakapagbigay ng ngiti sa aking mga labi kapag naalala ko yung snow. O winter in general, na talagang sobrang lamig na kinakailangan mong kumuha ng buwelo. Dahil talagang paglabas mo doon sa CR, talagang whoosh, punta lahat sa yung lamig, yung singaw ng lamig. And siyempre, balot-balot ka, heavy blankets. Yun yung mga timbre ko lang sa inyo, ha. Lalo na sa mga first time para napupunta ng snowy area o ng winter sa Japan. Sa Japan may mga nabibiling, nakalimutan ko ng tawag doon, pero nung nasa school ako, sa mga bata ko nakita yun eh, and then binigyan din ako ng teacher. Doon simula nun, yun na, bumibili na ako. Yung nilalagay sa kamay, heater, meron ngayon ilalagay mo pa sa loob, para mga tape na lang yata, plaster, na pwede mo nang ilagay. Marami nang ganon. So ito yung ilan sa mga pwede makatulong sa'yo para mag-less ang iyong panlalamig. Iyon. Kung may nakalimutan pa ba tayo? Siyempre kung di ka nagko-coffee, mapapakape ka. Lalo na't maraming choices sa mga vending machine. Or kung ayaw mo ng coffee talaga, marami pa rin ang mga hot drinks like lemon juice, lemonade, mga ganun na may init, or tea na may init. So yun, aking mga karanasan sa snow na gusto kong ibahagi sa mga bago pa lang. At kung may mga sa inyo na gusto magbahagi rin ng mga karanasan sa snow sa inyong area, comment nyo lang sa baba. At mga tips sa mga susuotin, hindi ko na kailangan isa-isahin, pero talagang kapalan talaga ng January to February. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. Chef Ranobato, sa ingaragudo ko sa mga saklupoy, lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Rheumatology pa more and more and more. Thank you.